Para sa mga pasaway. Pasaway ka ba? Second nature na ba para sa iyong questionin ang rules and regulations anywhere you go? This attitude may have caused strained relationships, friendship breakups, and getting fired from your job. Baka pati ang relationship mo sa Panginoon nagkalamat na dahil kesa sumunod sa Kanya, ang ginagawa mo ay kung ano ang gusto mo. May similarities kayo ni Esau. Kung ganon, hindi niya pinahalagahan ang birthright bilang panganay, kaya ipinagpalit niya ito sa isang mangkok ng pagkain. Nagpakasal siya sa hindi nila kalahi, which caused a lot of problems with his parents. Posibleng isa ito sa mga dahilan kaya lalong lumayo ang loob ng kanyang inang na si Rebecca, kaya hinimok nito ang kapatid ni Esau na si Jacob na gumamit ng pandaraya para makuha ang last blessing ng ama. Nakuha nga ni Jacob ang blessing ng amang si Isaac. Esau was left with nothing, kaya sa sobrang galit niya, sinabi niyang papatayin ang kapatid. Napilitan si Jacob na magtago. Years later, the Lord instructed Jacob to go back to their homeland. Natakot siya sa maaaring gawin ni Esau sa kanya, kaya naghanda si Jacob ng mga regalo para rito as an act of goodwill. To Jacob's surprise, mainit ang pagtanggap sa kanya ni Esau. Tinanggihan pa nito ang kanyang mga regalo because he had more than enough. Sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa, the Lord prospered Esau financially and healed him emotionally, kaya nagawa niyang patawarin ang umagrabyado sa kanya. Peace of mind and favor from the Lord are priceless, pero ibinigay pa rin ito ng Panginoon sa pasaway na si Esau. Ganyan kalaki ang biyaya ng Diyos at maaari mo rin itong asahan mula sa Kanya. Let's pray together. Lord, pakiramdam ko, I have made too many mistakes and that it's too late for me. But you are the God of second chances. And with you by my side, it's never too late. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Okay, gawin natin to ha. Basahin ang Genesis 33 and then meditate on what you learned from this chapter about God and family relationships. Gamitin ang mga ito sa pagdarasal para sa mga bagay na kailangan mong i-rebuild sa buhay mo, gaya halimbawa ng relationships in the family. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko, sa iyo na lang yan. Genesis 33:9. I hope you are blessed by today's Tanglaw Devotional. I'm Joyce Burton Titular.